Verification. Yes, sir. We were able to, sir, sa FEO, lang record ito sa FEO, sir. So, it appears na wala siyang lisensya, sir. Alam mo, hindi ito ordinaryo na organized crime eh. Basing on the firearms, isipin mo, Kimber, kamahal. Yan ang pinakamahal na handgun ng, na nabili ko. Meron akong ganyan. Napakamahal yan, Kimber. Tapos yung isa, ZZ-75. ZZ, pang shooting yan, na armas. So, maraming pera itong sindikato na ito. Ang mamahal ng mga baril nila. And to think na hindi ito, wala talaga record sa FAO, ha? Wala, sir. Paano sila nakabili ng ganito kagandang baril na walang record sa FAO? Sabi ng FAO, wala talaga. Ganito kagandang mga baril, walang records. Wala, sir. Walang record, sir. May problema tayo nito. Bakit nagkaka-armas itong mga Chinese na ito ng ganyang kagandang armas na wala tayong records? Baka mamaya magising na lang tayo isang umaga na naglabasan na yung mga Chinese na yan ng armas at nag-declare na kanila na itong Pilipinas. Ha? Ganon tayo kakulang sa control nitong proliferation ng firearms. Oh, ang gaganda ng armas nila. Oh. Tuton. Tuton pa. So wala talaga record, ha? Paano nyo nakuha ito? Naka-shockbit sa kanilang... Actually, sir, during the arrest, sir, nung nag-meet up sila nung sir, ng mga drivers nila na hinahire, sir, na Pilipino. Actually, nag-attempt pa, sir, na bunutin sila, sir, na mag-engage. So, yun lang, mabilis lang yung mga kasama nating sa Pasay City Police Station, sir, na kagad natin, sir, na subdue sila. At naiwasan mo natin na magkaroon ng firefight, sir. Kung akong bubunutan yan, ganyan kagandang baril, double tap ko kagad ang ulo nitong mga suspect na ito. Bumunot pa kaya? Bumunot. Attempting to withdraw their firearm. Mabuti lang, mabait kayo, no? EPO, mayroon ba taga-EPO dito? Bakit? You can answer for EPO? Sige, go ahead. Sir, as an evidence, firearm evidence, we will direct the Pasay City Police Station to request for the crime forensic group to undergo these firearms into a macro etching process so that we can identify if the serial numbers is tampered or not. And they can even identify if it is homemade, sir. Kasi marami na rin mga gunsmith ngayon, sir, na itinatatak lang din yung mga manufacturers, mga brandang baril. Pero malabo maging kwento, maging homemade na to, maging anong ibig sabihin yan, yung tawag yan, sa Cebu, paltik. Malabo maging paltik yan, hindi kaya ng Cebu gawin yan, no? Yung CZ lang, mahirap lang gawin yan. So, most likely tampered. At kung ma-restore ito serial number na ito, mahabol natin yung mga previous owners nito kung sino nagbinta nito sa mga Chinese na nationals. So, go ahead. Continue. And prior to that pala, sir, our office also coordinated with the Office of the Good Senator, sir, to convince, sir, sana, sir, yung victim na malalaman namin yung identity ng victim. Kasi yung kaso natin of abduction, sir, or kidnapping, hindi ho tatayo, sir, kung wala ho tayong biktima at complainant. So, pero yun nga, sir, we were not able to get any identity of the victim, sir. Anyway, we have to respect the victim's privacy. Kung ayaw nila talaga mag-file ng kaso,
wala tayong magagawa. Di ba? Hindi natin sila pwedeng pilitin na mag-file ng kaso. But, ito, may granada pa. Ha? Yes, sir. Meron pa po. Talaga? Sa posisyon nila yan? Yes, sir. Yes, sir. Anak ng tipaklong. Sure ka? Kanila yan? Yes, sir. Opo, sir. So, anytime pala pwede may sumabog na granada dito sa MUA. Dahil dito sa mga tao na ito. Oh, yeah, go ahead. Mr. Chair, with your permission, ilang incidents na nagkaroon, nakahuli tayo na itong mga pogo na meron silang firearms? Isa lang ba to o ilang beses na ito? Na Sir, meron silang hawak? I am not in the position to answer that, sir, kasi hindi na po ako ang current chief of police, sir, and the record, sir, is wala ho sa akin, sir. But anybody from the PNP, baka meron kayong we have to know kasi kung hindi lang isang beses to, there's really something wrong, Mr. Chairman, na Sir, we can check now with our SIRAS in Camp Crame about arrested Pogo or Chinese individuals who are in possession of loose firearms and explosives. Senator JB, no? Basing na lang doon sa video na pinagbabaril nila yung kapwa nila Chinese doon sa kwan, yung mga high-powered yung armas na nadala-dala, talagang we can surmise na there is a proliferation of illegal firearms sold or in the possession of these foreign nationals. That's true, Mr. Chair. Medyo nakaka-alarma yan kasi ang tingin natin dyan, baka itong mga sindikatong to in using the Pogo Avenue, mukhang iba na ang nila. Iba ang modus ito at iba ang talagang operasyon. Kidnapping at iba pang crime related. Pero ginamit siguro nila kaya nakapasok sila because of that visa upon arrival noon na buti nga pinigil na. But it's really alarming, Mr. Chair, na nakapasok na ito. Pero ang tanong ko lang, Mr. Chair, since you first yung sa PNP, yung unang conduct of investigation na pinatawag ni Senator Bato last year, how many incidents, crime-related incidents has happened relating to Pogo personalities? Yeah, putulin muna kita, ha? Sino makasagot yan? Di ba? Nag-conduct tayo ng hearing. Una. Then, pagkatapos ng hearing natin, nag-full blast kayo ng operation dyan. Sa MUA, kahit saang kanto, makikita mo, may mga patrolman dyan na may daladalang yantok. Sige, patrolya. May Pogo-related crime incident ba? Until nangyari yung kay Senator Grace po na privilege speech. Meron pa ba? Aside from that? Sir, what I have reported a while ago, we have for the period from 2019 up to 2022, we have a total of 102 Pogo-related incidents of kidnapping. Kaya, Yes, sir. we just want to know yung after no hearing natin, kung ma-disaggregate niyo yung data na yan, para malaman natin kung ito ay isolated incident na ba ito kay Senator Grace po na Yes, sir. privilege speech or talamak pa rin ang krimen dyan at hindi lang nagre-report. Kasi ito ngayon, no, hindi nga nagre-report at sumabog na lang sa ating mukha na mayroon palang ganitong nangyayari. Yes, sir. Please, ipas-segregate mo, ha? Yes, sir. I have here the breakdown by year, sir. So in 2019, sir, we have 9 incidents. In 2020, we have 11 incidents. In 2021, we have 42 incidents. And the whole of 2022, we have 40 incidents, sir. So 102 ang total, sir. Bumaba lang, sir, ng dalawang cases comparing 2021 to 2022, sir. Rosa, yung nagsimula, yung first hearing, kasi nag-ano kayo nun more police visibility, and yung initial report on the second hearing, as I remember, zero incident na. Yes, sir. Except for this, itong nag-privilege speech si Senator po. So, yung gusto natin malaman, ano ang naging epekto nung more police visibility and nag-crackdown kayo
Kasi hindi natin pwedeng Mr. Chairman, kung talaga mas sindikato to, dapat ngayon pa lang kalusin na. Dapat nga nakita itong nambubulo to, dapat hindi na binuhay to para maging sample to Sorry pero minsan kailangan gawin yan. Di ba? Ginagawa yan para magtanda. Ika nga, itong mga international crime syndicates na ito para matakot din sila. Sige, baka meron kayong data. Talagang international na makita mo sa presentation nila kanina, yung victims, iba-ibang nationality. Yung perpetrators naman, yung suspects, iba-ibang personality. Napakarami. So, yun na. Here we are. Sir, in my record, sir, since the public hearing conducted by this honorable committee last September 16, 2022, there were a total of 5 incidents were recorded, sir, up to this date. Lima, sir. After the hearing, Yes, sir, after September 16, 2022. merong 5, Merong 5, sir. 5. Kasama na dyan yung kay Senator Crispo na privilege speech. I will check, sir. Kasi, sir, according to AKG, walang, it was not properly reported, or that is our presumption, sir. Okay, sige. Balik mo natin si Kirel Tabernalia. Please continue sa ginawa nyo. Yung isa sa mga suspect actually dito, sir, if can we show the presentation? Involved rin siya, sir, at large siya. Isa sa mga suspect, sir, dun sa Moana Street na abduction with two foreign nationals, sir. We rescued a Cambodian national and Vietnamese national, sir, on August 23, sir, sa Pasay rin. And one of the suspect was involved rin dun, sir. Yung slide, kaya nasa slide na, no? Yan, yun, sir. Yung slide na, yung kay Yunggaw, yung nagbubukas siya ng sasakyan. Please. Next slide niyan. Sorry. Yung next slide. Yan, sir. Nung nakuha siya sa CCTV, sir, on August 23, yung alias Cuba niya, sir, yung Gao, sir, siya rin yung nahuli namin. Isa sa nahuli siya na, sir. At large yan, sir. Ang kasama niyan, sir, is si Ning Wang Kiang is nasa Laguna, sir, provincial jail, nakakulong na dun, sir. Kasama niya ito, sir. Nung nahuli namin siya, sir, if you can observe, sir, yung sapatos, sir, same pa rin, sir, yung sapatos niyang suot, sir. And the description, sir. And yung build niya, sir. So, marami na palang ginawang krimen itong mga taong ito. Yes, sir. Hindi nyo mahanap yung complainant ditong previous case na ito? Meron, sir. May nakafile sa kanya na May case, sir. nakafile. Yung isang kasama niya, sir, is nakakulong na, sir. Nasa Laguna, sir. So, kasama siya sa kinumplain? Opo, sir. At large lang ito, sir. Hindi siya nahuli during the time noong August 23, 2022, sir. Ang kuan nito, mga tao na ito, na ang dami na palang ginawang krimen. Sige, continue. Then, upon their arrest, sir, we filed only the case of illegal possession of firearms, sir, and illegal possession of explosives, sir. Kasi wala ho tayong complainant on the abduction or kidnapping, sir. So, yun ho ang na-file natin na case, illegal possession of firearms and illegal possession of explosives, sir. So Mr. Chair, Colonel, dahil firearms saka saka explosives, so hindi sila pwedeng makapag-bail, di ba? Hindi sila pwedeng lumabas. Yes, sir, doon sa explosives, sir. Mr. Chair, I'll just take the opportunity, no? Siguro anybody from the PNP can answer. So itong nahuli ninyo, hindi ito mga pogo, talagang ibang nila. Kumbaga ginamit siguro yung Pogo Avenue, pero ano ang modus talaga nila? Kidnapping,
Anong talagang target? Ano nila? Ang kanilang kalakaran? Ano yung ano nila? Ano yung crime that they are perpetrating? According sa facts kasi sir, based on our debriefing sir, nag-entice talaga sila sir ng job applicants. Siguro sir, most probably is yung ginagamit nila to entice is the POGO. Yung employment. But behind that, meron silang mga ulterior motive, sir. At lumabas dito nga, sir, na binibenta nila itong na-deceive nila, sir, na aplikante, sir. To other pogos. Di ba yun yung Opo, sir. Opo, modo sir. sila, nagagawan sila, nagpa-pirate. Yes, sir. So any other crime activities aside from kidnapping at binibenta sa ibang, kumbaga nagpa-pirate sila, binibenta from one pogo to another pogo, meron pa bang iba? Based on this case, sir, based on facts, yun lang po kasi, sir, yung hawak namin na facts dito, sir, sa case. So, itong suspects na nahuli ninyo, hindi ito empleyado ng isang Pogo company? Hindi sila empleyado naman, sir, based on the, sir. Hindi sila empleyado? Freelance yun to, sir, eh. Ha? Mga kanya-kanya lang sila, sir, eh. Freelance, kumbaga, sir. Kung hindi mo sila may relate Start na... with, walang kumpanya na involved dito sa abduction incident na ito. Based on our investigation, sir, wala silang, sir, eh. Based on our facts, sir, wala silang, hindi sila employed sa POGO, sir. So, bininta nila doon sa, ano yung kumpanya na yun? Yung doon sa Swangma, sir, at saka doon sa sir, allegedly, sir, yung sa Swangma at saka, doon nila, yung deal is sa Swangma, sir. Yun lang ang nabanggit, sir. Yung sa Swangma Industrial Park, sir, doon lang yung deal, sir, doon nila binibenta. Pero meron silang kausap, sir, na individuals. Yun,